What do you want to eat for dinner? Pinarada ni Tyron ng maayos ang sasakyan bago pinatay ang makina. Di ko na hinintay pagbuksan niya ako ng pinto. Agad akong lumabas at lumapit sa braso niya. You, baby, I want you as my dinner. Mahina niyang bulong upang gisingin ang init sa katawan niya. Ang akala ko papatusin niya pero hindi. Nakangising nilingon niya ako bago umiling. We need food, baby. Sa huli, sa kusina ang bagsak namin. Tinulungan niya ako magluto ng chicken curry. Siya lang yata ang nagluto eh. Madalas bang magnako ng halik at halos hawak ng hawak. Physical touch yata ang love language niya. Tyron, hindi ako pagkain. Huwag mo akong papakin. Tinakpan ko pa ang mga labi ko dahil tiyak akong hahalik na naman siya doon. Nangungusong humingi siya ng paumanhin, ngunit nang alisin ko ang pagkakatakip sa mga labi ko, agad siyang sumunggab para sa malalim na halik. Kusang lumapad ang likod ko sa lababo. Dinig ko pa ang pagpatay niya sa kalan pagkatapos ay ang haplos niya sa bewang ko. Kusang lumalim ang halik niya at halos madin ako sa lababo. Tinapatan ko ang halik niya. Dumiin ang hawak niya sa bewang ko at ramdam ko ang antipasyon sa galaw ng kanyang mga labi. Ngunit kusa rin kaming natigil matapos marinig ang ilang katok mula sa pinakapinto. Nagsalubong ang kilay ko at agad na nilapat ang kamay ko sa dibdib niya. Tinulak siya na marahan. Maging siya'y napahagod sa buhok niya bago nagmamadali, umakyat ng sala para buksan ang pinto. Inayos kong sarili, maging ang buhok kong nagulo, bago sumunod. Natigilan nga lamang muli matapos marinig ang pangalan ko. Where's Janine? Iuwi ko na. Hindi ka tumutupad sa usapan, Tyron? Galit at madiin ang boses ni Mama na narinig ko. Bumagal ang lakad ko dahil doon. Bumigat ang pakiramdam ko. Napaawang pa ang mga labi ko matapos makita si Mama na striktong nakatingin kay Tyron. Her classy and old rose dress didn't fit the ambience of the barn house. Masyadong out of place ang suot niyang mamahaling dress sa kubo ni Tyron. Mahinang sambit ko lalo't di ko siya inasahan. Kusang lumipad sa akin ang tingin niya. Nawala ang striktong tingin at tumambot. Kita ko pa ang pangilid ng luha niya na nakatitig sa akin. Hilintay niya ako makalapit. Janine, baby, your daddy needs you. Let's go home. Naiiyak niyang sambit bago itulak si Tyron at agad hilahin ang kamay ko. Di ko alam paano, ngunit nang hatakin ako palabas ng pinto ni Mama, di na ako nakabalik kay Tyron. Bagkos, sa manson na bagsak ko. Eto nga't naglagay din si Maymay sa amin at ayaw akong tantanan. Janine, kailan tayo lalabas? Pangulit pa nito kahit ilang beses ko nang tinanggihan. Ilang beses siyang kumarap at napalabi sa harapan ko. Pilit niyang hinahaklit ang braso ko. Di ako nagpatangay at nanatili sa swivel chair ko. Walang balak iwan ang study room ko. Kailangan kong mag-focus. I can't. May isang klase pa ako, Maymay. Alam mong di ako po pwedeng bumagsak. Nilitian ko siya na maliit bago bumalik ang tingin sa computer screen. Dinig kong pinadyak-padyak niya ang paa. Parang batang inagawan ng candy. Di na nagbago. Pati panlalaki hindi niya inaalis sa sistema niya. Simula bumalik ka galing Tarlac, ganyan ka na. Di ka naman nag-aaral ng maayos noon eh. Ganon ka na lang ulit. Gets naman nila tito kung tatamarin ka eh. Importante nandito ka na, di ba? Agad ko siyang binigyan ng matalim na tingin. Kung kailan nagseseryoso ko, yun pang hihingin niya. Isa pa, hindi ko rin nagustuhan ang sinabi niya. Alam mo kung gaano ko kailangan ng daddy ko sa kumpanya, di ba? Hindi na pwedeng bulakbol, Maymay. Magbago ka na rin. Inirapan ko siya. Frustrated siyang bumuntong hininga. Ilang araw na niya akong kinukulit na lumabas at samahan siyang makipagkita doon sa kachat niya sa dating app. Pero ayokong basta iwan ang online class ko. Committed akong tapusin ang pag-aaral ko. Kung alam ko lang na sa ganito rin ako mauuwi, sana pala di na lang ako tumakbo. Pero ayoko pa rin pagsisihan ng pagsama ko kay Tyron, lalo't sumaya naman ako. Di ko rin magawang itapon basta ang pagsasama namin sa kubo niya. Mas masaya doon sa totoo lang, pero nagbabagong buhay na ako. Family first muna. Janine naman, ngayon lang naman eh, di naman halata. Nagpantig ang tenga ko dahil doon. Gusto yata niya ako mapahamak, at na makitang taong di naman niya kilala. Ayoko, baka mamaya, serial killer pa yan. Janine naman kasi, sana humingi ka na lang ng tulong kay Tyron. Nagtapos naman yan ng business eh. He can surely save your ass from misery, like duh. Di ka naman pababayaan nun. Sobrang mahal ka kaya nun. Tila nabingi ako sa sinabi niya. Napangisi ng mapait.
Ang utak nagkusap ang iguhit ang mukha ni Tyron. Kaya ko i-replay ang response niya kay mama nung sunduin ako sa kubo nila. Joke lang yung di ko alam dahil sa totoo, marinaw sa akin at gusto kong isipin na hindi ko alam. Wala sa sarili, napabalik tanaw ako sa nangyari sa kubo niya. Tyron, gusto mo ba ako sumama kay mama? Gusto ko sanang kunin ang atensyon niya. Nakuha ko nga ngulit isang sulyap ang binigay sa akin bago binalik ang mama ang tingin niya. Why do you need to ask permission from him, Janine? He doesn't have a say in this. He broke his promise. Galit na sigaw ni mama sa oras na yun. Because he's my husband, ma. Hindi pwedeng basta na lang ko umuwi. Kasal kami, ma. Madiing katwiran ko. Natahimik si mama doon. Tiyak kong mas lalo tong nagalit sa nalaman. Tyron, gusto kong umuwi pero gusto kong pigilan mo ako. Pinisil ko ang palad niya ngulit di niya magawang ibalik ang init nun. Ramdam ko ng mga oras na yon papayag siyang umalis ako. Wala pa man para nang mawawasak ang puso ko at pag-asa na makasama siyang muli. Kaya lang di ko rin kayang talikuran si mama. Masyado nang maraming kasalanan ako sa kanila. Kung pipigilan ako ni Tyron, hindi ako sasama. Pero kung bibitawan niya ako, malugod kong tatanggapin. Janine, kailangan ka ng daddy mo. Mahinang sambit ni mama na humaplos sa puso ko. I know my responsibility as their daughter. Kahit pa sabing di ko dapat responsibilidad yon, hindi pwedeng basta ko nalang pabayaan ang mga magulang ko. Nahihirapan ako magdesisyon. Gusto kong umuwi, ngunit ayokong iwan si Tyron. But what he said next made up my decision. You can go, baby. I told you before you can always leave me and now I am allowing you to leave. Nakakaintinding sambit niya. Tyron is not selfish. Kahit gusto ko magdamdam, di ko magawa. He let me go and I'm thanking him for that. Kung sa iba magagalit sila. But for me, it's the hardest decision he made. And that shouldn't be put to waste. Kahit pamabigat sa loob kong maghiwalay kami, walang kasiguraduhan kung magkakabalikan. Hindi ko rin pinagsisihan na umuwi. Our publishing house is nearing bankruptcy. Hirap na si dading maayos to. At ayokong dumagdag pa sa isipin niya. He said seeing me in the mansion lessened the burden. I'm willing to help but with my situation, hindi niya ako pinatulong. Naisip ko anong saysay na umuwi pa ako kung di naman ako makatutulong. And so I enrolled myself into an online class. Kahit papano sana may matutunan. Janine, kanina pa ako nagsasalita Kainis na babaeng to, space out ka na naman. Maktol ni Maymay dahil hindi ko pinansaya ng mga sinabi niya at mas inisip pang nangyari sa kubo ni Tyron. Naiirita ko siyang tinignan. I told you I can't. I'm tied up with my classes today. Saka na kapag summer break. Inis niyang napalo ang mesa na kinakunot ng noo ko. Aborido siya sa hindi ko pagpayag. Hindi ko lang talaga maiwanan ang klase ko. It's marketing and I need it, Janine. 6 na buwan kang nakaharap sa PC mo. Hindi ka na ata nag-e-exercisyo eh. Nag-e-exercise ako, Maymay ha. Naglalakad ako, tumiinom pa nga ng gatas. Bakit ba napakapilit mo? Itulog mo na lang yan. Maghanap ka na lang ng totoong tao. Umirap ako. She's acting weird again. Sa tuwing may bagong kachat, hindi siya mapakali. Basta na lang makikipag-eyeball. Nakikipag-date tapos maghahanap muli ng bagong date. Tao to, Janine. Lieutenant pa nga eh. Safe naman siguro tayo sa kanya. Humina pa boses niya sa dulo. Tumaas ang kilay ko. Safe. Bakit? Saan bang meet up nyo? Kita ko naglikot ang tingin niya at napalabi. Sa motel. Ay, hotel pala. See? Tapos isasama mo ko. Magagalit si daddy. Tamad kong binalik muli ang tingin sa computer screen. Dinig ko ang sumusukong paghinga niya. Fine, hindi na. Pero ikaw ang lalagay ko sa speed dial 2 ko ha. Agad mong sagutin kapag tumawag ako. Tumikwas mulit ang kilay ko. Pangalawa na nga lang sa dial list, demanding pa. Sure, basta bilan mo ako ng donut. Pahatid mo lang sa driver ninyo. Umuso pa ako at kusang lumitaw sa isip ang maraming donut. Agad ko malamang sikmura ko at napanunok. Mahina siyang nahagikik at yumakap pa sa gilid ko. No problem, Janine. Ninang ako Bulong pa niya. Natikam ang bibig ko dahil doon. Sharpshooter si Tyron. Hagikik pa niya bago umalis. Napailing ako at sinundan ang tingin ng likod niya. Muntik akong mapatalon sa upuan matapos niyang malakas na isara ang pinto. Don't mind her attitude, Janine. Importante may donut. Napabuntong hininga ako. Napatitig sa umbok ng tiyan ko. Hinaplos ko pa yon.
Yun lang yata ang nabitbit ko pabalik sa mansyon. At nanghihinayang ko hindi man lang ni Tyron nalaman. Matapos umalis ni Maymay, pinilit kong ituon ang atensyon sa klase. Kahit bagyang inaantok, pinilit kong makinig. I should change for the better, not for the worse, and I have changed. Kaya ko na makinig ng lesson. Pipilitin ko dahil para din yun sa kinabukasan ko at ng baby ko. Isang mahabang diskusyon ang pinakinggan ko. Swear, pinakinggan ko. Matapos ay humikab na akong tumayo at pinatay ang PC. Tamad kong binitbit ang baso at platito. Isang beses pa ako sumulyap sa orasan. Napanguso matapos makita ang 6:00 na ng gabi. Ganitong oras, parating na sina Daddy. Lalo ko na-excite na makita sila. Araw-araw kong pinapakiusap kay Daddy na isama niya na ako sa kumpanya at turuan. Di ko alam ngunit nasasabik na akong pag-aralan ng negosyo kumpara noon. Hindi pa nga lang pumapayag si Daddy. He said, I need to rest. Malamang natatakot siya na mapagod ako at mapahamak ang apo niya. Marahan kong inayos ang suot na bestida bago dumiretso sa kusina. I found Manang Karing busy preparing the table. Napangiti pa ako matapos itong maglapag ng chocolate cake sa harapan ko. Mahina ako nagpasalamat bago tinikman yon. Nabuhayin ako ng dugo sa tamis nun. Janine, wag kang araw-araw kumain ng ganyan. Magkaka-diabetes ka, baka magkakomplikasyon. Paalala pa nito sa akin. Mabilis akong tumango, binitawan ng kutsara. Kasi naman po nilapagan niyo ko ng cake, di ko tuloy mapigilan. Mahinang tumawa si Manang Karing at mabilis nilayo ang platito. Napanguso ko at sinundan niyo ng tingin. Kakain pa rin ako noon kapag di sila nakatingin. Kusa akong nabaling sa bukanan ng kusina matapos marinig ang matunog na heels ni Mama. Lumawak din ang ngiti ko sa kaisipang mapapapayag ko sila na magpunta ako sa kumpanya. Feeling ko kasi lalong mas hindi ako makakatulong kapag nanganak na ako. Janine, baby, how's your day? Si Mama. Bineso pa nito ang magkabilang pisngi ko. I smiled widely. Fixing the gap with my parents is heartwarming. Ayoko na ulit sumuway. And I know they will never marry me to someone I barely know. I know. I just know. It's all fine, Ma. Pwede na ako magtrabaho sa kumpanya. Tumaas ang kilay nito at pabiro akong sinuri. Pagkatapos silingon si Daddy papasok sa kusina. Ruben, itong prinsesa mo gusto raw magtrabaho sa kumpanya. May slot pa ba? Nagsalubong ang kilay ni Daddy at sinulyapan ako. Pag-iisipan ko, anito. Napanguso ko ngunit walang balak sumuko na mapapayag siya. Kaya kahit na mag-dinner na sinubukan ko pa rin. My heart says I should work in the publishing house. Di ko alam ngunit yun ang sinisigaw ng puso ko. I want that someone to be proud of me. I want to make him proud of me. I want Tyron to shout my name out of pride. Tumikim ako at talingon si Daddy na abala sa paghihiwa ng manok. He doesn't look problematic now. Parang hindi muntikang mabankrupt ang kumpanya at kung pagbabasihan ang itsura niya ngayon. Ayokong isipin na nirason niya lang yon dahil nung pagdating ko naman talaga, problemado na siya. Sobrang kapaba na baka magalit sila na matuklasan kong buntis ako. Himala lang na natanggap nila kaagad. Siguro dahil nandyan na, di na nila mababawi pa. Pero sana pati si Tyron tanggapin nila. Dad, how's the company? Panimula ko. He looked at me then smiled. It's getting better. Thank you, Princess, for being Dad's strength at his toughest time. Thank you for coming home. Di ko maiwasan na maluha. Sa lahat ng problemang binigay ko sa kanila, di sapat ang salitang sorry. Ilang beses akong sumuway at ang malala, nakipagtanan sa mismong harap nila. And now I want to make it up. Kahit sa kumpanya lang. Dad, payagan mo na ako magtrabaho sa kumpanya. 6 months na ako nag-aaral ng business. Pwede na akong i-train sa kumpanya? Kumurap pa ako at pinagsali ko pa mga palad ko para pumayag to. And then I heard my mom chuckle. Tinampi pa nito sa braso si Daddy. Payagan mo na. Di naman yan papabayaan sa kumpanya eh. Mga empleyado ko naman magtuturo sa kanya. Makikinig yan, sure ako. Paninigurado ni Mama. Napangiti ako at nasalupa ang pagkintat ni Mama sa akin. Napangisi na ako matapos sumusukong tumango si Daddy. Fine, pinagtutulungan niyo na ako ha. Please, Princess, don't wear heels. Hindi po pwede. Striktong paalala nito sa akin. Napasigaw ako sa tuwa. Tumayo at binigyan silang dalawa ni Mama ng halik sa pisngi. My excitement is overpowering. Kaya kahit ang gabi pa lang nag-ayos na ako ng damit na susuotin para kinabukasan.
I chose my notched neckline, waffle blue black knitted dress, and my pink long coat. Maayos na hinilera yon sa unahan ng cabinet para madaling makuha bukas. Tinitigan ko yon bago napasulyap sa mga mushroom boxes sa bintana. May mushroom na. Marami na. I am sincerely anticipating to see Tyron without grudges. Soon I will visit him. Isa yon sa paglalaanan ko ng oras at ipapakiusap ng maayos kila Daddy. Ayoko ng patagulang. Gusto ko maging legal din kami sa mga magulang ko. Nakatulog ako na mahimbing at di na naalimpungatan. Pagdating ng umaga, nakangiti ko pang kinulot ang buhok ko. Nasasabik ako makapasok sa kumpanya. Ready, Janine baby? Tanong ni Mama mula sa pinto. Mabilis kong hinablot ang pink long purse ko bago umangkla sa braso ni Mama. Malalim nga lang ko nitong tingnan matapos mapansin ang 4 inches high heels ko. Nang iwi ako, tinamaan ng konsensya. Agad na bumalik ako sa kwarto at nagpalit ng flat sandals. Pagbalik ko, agad yung sinulyapan ni Mama. At tumango. Ganon din ang ginawa ni Daddy matapos kong sumakay sa sasakyan. Kasalanan yatang magsuot ng high heel shoes ngayon. Naintindihan ko naman at para sa safety ni Baby. Kusang nilokob ng kaba ang dibdib ko matapos tumigil ng sasakyan sa harap ng building. Ang salaming dingding kuhang-kuhang refleksyon ko. Malalim akong humigit ng hininga pagkapasok. Bilang ko pa bawat takbang ko. Maging ilang minuto ang tinagal sa loob ng elevator. Nang makarating sa tuktok, napamaang ako matapos lumiko nila Mama, avoiding the president's office. Sa katabi noon ay tuloy nila. Ma, hindi ba dapat yun ang office ninyo? Tinuro ko pa ang katabing kwarto. Nilingon ni Mama si Daddy at bumulong pa. Kusang nangunot ang noo ko. Ang dali ng tanong di pa nila masagot. It will be your office from now on, Princess. Imbes ay sagot ni Daddy. Umawang ang labi ko at napatitig sa saradong pintuan ng opisina. My heart raced. Sobra naman yata maging presidente agad kahit 6 months pa lang ako nag-aaral. Di makapaniwalang umiling ako. Binalikan ng tingin sina Mama, ngunit pagsara na lang ng opisina nila ang nadatnan ko. Napakurap ako. Talaga bang pinagsaraduhan nila ako ng pinto? Ganon na lamang yon? Di man lang ko inihatid sa opisina ko. Bagsak ang balikat, humakbang ako papalapit sa katabing opisina. I was left with no choice but to claim my so-called office. Ngayong nasa harapan nito ay kusang umaapaw ang tuwa sa dibdib ko. Di ko alam ganito palang pakiramdam ng pamanahan. Kahit alam kong sa akin, iba pa rin kapag hawak mo na. Nanginginig ang kamay ko sa pagpihit ng doorknob. Maging puso'y walang tigil sa malalakas na pagtibok. This is my office, my next 7. Kusang lumawak ang ngiti ko matapos na makita siya. At buksan, masilip ang looban. Nawala nga lamang agad matapos na masalubong ang titig na seryoso. Naistatwa ko at hindi makakilos matapos manood sa balat ko ang seryoso nitong titig. Nahigit ko pa ang hininga. Dahil sa tingin ko'y nananaginip lamang ako na makita siya. Tell me I am not dreaming. Tell me that I am not dreaming. Tell me that I'm not seeing Tyron sitting on that classy swivel chair and giving me menacing stares. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.